Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magpapanok po. Ay, tayo naman dito, mga kaibigan, ay talagang enjoyment lang. Ito naman tayo magmamanok, mga kaibigan. Ito naman ating mga topic o mga pinag-usapan ay tungkol lang sa mga ating mga ginagawa dito po. Tayo po ay pinalala lang natin na tayo po ay hindi eksperto. Tayo ay mga gilid-gilid boys lang, mga kaibigan. Kaya kasi kahapon, mga kaibigan, yung ano natin, may nagtanong doon na, Busing, para saan ba yung kapmana? Ang kapmana po, Busing, ang kapmana po ay, yun po ang ginagamit sa, lalo na pag ikaw ay magkondisyon ng manok. Kasi yun ay magpapalabas ng mga tunay na palo ng isang manok po na medyo, natawag siyang high protein, mga kaibigan, para talagang lumalabas yung mga muscle ng isang manok, mga kaibigan. Muscle talaga doon pag muscle ng isang manok po. Kasi pag maanuhan mo yung manok, mga kaibigan, pag maanuhan mo naman yung sa hipo niya, mga kaibigan, na talagang wala nang mga taba po, puro muscle na lang. Kasi yung muscle, mga kaibigan, yun talagang isa sa nagpapatibay ng isang manok po. Yun lang po, mga kaibigan, yun lang ang mga gamit ng kapana, mga kaibigan, kasi ito ay isang high protein, pero ito ay class A na high protein, mga kaibigan, totoo yan. Hindi ko lang alam sa mga ano ngayon, bago ngayon, kasi nakita naman natin, mga kaibigan, na hindi na talaga ginagamit. Ang pinakasikat ngayon ay platinum po, pero sa akin, mga kaibigan, hindi ko makumpare yung kapana po, kasi pag ikaw talaga ay isang handler at saka halos ay talagang kung gumagamit ka ng kapana, mga kaibigan, hindi mo talaga iwanan yan, kasi napakaganda po ang kapana, mga kaibigan, totoo yan. Lalo na pag ikaw ay medyo matagal na gumagamit yan, ay kilala mo na, naku, hindi mo na talaga iwanan po, lalo na pag magkondisyon ka sa isang manok. Ito lang, hanapin mo yung kapmana, mga kaibigan. At saka yung may nagtanong din sa atin, mga kaibigan, na ano daw, ay kasi nagsalang na daw siya, nagbreed na daw siya. Kailan ba daw ilang araw ba daw na mangitlog na yung isang manok po? Sa atin naman dyan, mga kaibigan, ay kasi yung nagsabi doon na yung kailan mangitlog po. Sa akin dyan, mga kaibigan, 10 to 15 days po, mga kaibigan, kasi pagkastahan mo pa yan. Hindi naman yan pagkasta mo, madibilop ka agad. Kung may pasok man, madibilop man. Parang mga bulitas lang yun, mga kaibigan. Lumalaki pa yun sa ilalim ng mga inahin po. Medyo matagalan yan, mga kaibigan, mga 10 to 15 days siguro po. Sa akin lang to, mga kaibigan. Ako na matagal-tagal na rin tayo nagbibreed. Na 10 to 15 days, mga kaibigan, ay talaga mangingitlog na yung isang manok po. Lalo na pag kinukondisyon mo isang manok, mga kaibigan, fertile talaga, ay talagang madali lang mangitlog po. 10 days, mangitlog na po yan, mga kaibigan. Lalo na pag pinapriming mo yan, purga, ligo, saka inject, ay talagang madali lang mangitlog isang manok po. Madali lang siya makabuo ng isang itlog, mga kaibigan. Totoo yan. Pero ang topic natin ngayon, mga kaibigan, kasi may nagtanong din sa akin dito, na paano ba daw, kung mag-breed tayo, paano ba daw na ang mga lumalabas ay matatangkad lahat? Paano natin patatangkarin po? Siyempre, mga kaibigan, yan na may mga basic lang. Siyempre, matangkad yung broodstag na ginagamit mo, o broodcock man. Matatangkad yung inahin, parehas lang matatangkad. Ay talagang po. Sigurado ka na dyan na ang lumalabas dyan ay matatangkad talaga. Kung gagamitin yung broodcock ay matataas talaga. Pero hindi naman lahat, mga kaibigan, lalo na pag ang babae po ay medium lang. Parang hati-hati lang siguro, mga kaibigan. Katulad ko, ginagamit kong broodcock, medium to high station lang. Pero magpalabas pa rin sila ng matatangkad na manok, mga kaibigan, matataas na manok po. Kasi yung gamit ko dati, yung sa raid na yung medium lang yun, mga kaibigan. Medium to high yun, pero nagpalabas siya ng matatangkad, mga kaibigan. Pero sa akin naman, sa ngayong pagbibreed ko, kung may mga lumalabas dito sa pinapabreed natin na antangkan po na galing kay papunta ito sa Masbate ba yun, mga kaibigan? Pinapakastan, hindi ko lang alam kung makasta ba siya, pinabayaan ko lang dyan. Kung medyo mangitlog yung inahin dyan, magpili tayo dyan, mga kaibigan, na medyo matatangka din, kasi para dalawa yung broodcock, matatangkad at saka medium, mga kaibigan, kasi sa mga buyers, mga kaibigan, yung mga suki natin dito, naghahanap talaga sila lang matatangkad po.
Pero alam niyo po mga kaibigan, lalo na sa labanan ngayon, lalo na panlaban, talagang medium station na po, medium to high lang mga kaibigan. Basta ang sukat ay 3 inches lang yung ano nila to, siyang okay na yun mga kaibigan. Kaya ako mag-breed ako, talagang medium to high station na po. Kasi pag mag-breed tayo ng puro naman mga matatangkad mga kaibigan, matataas na manok, talagang may mga lumalabas dyan na medyo tangkaro na manok po. Yung langki ba mga kaibigan, yung tawag sa Bisaya doon, yung para siyang tampigaw ba mga kaibigan. Yun ang tawag dito sa amin, sa Bisaya po, tampigaw. Kaya hindi ho ako magamit ng mga inahin na medyo matatangkad. Kung ang broodstag natin ang gagamitin ay high station, ang babae po gamitin ay medium station po mga kaibigan. Kung puro high station naman yung babae, gamitin natin bugkak ay medium station po. Pero ako mga kaibigan, maghanap ako sa sunod na kasi itong Golden Boy, magpalabas talaga yan ng mataas na manok. Magpili tayo ng isa po para gawin din natin pang kasi kasi kadalasan talaga makikaramihan talaga maghanap sila ng matatangkad na manok mga kaibigan. Ito na may pang pang material. Pero pag panlaban mga kaibigan, maganda talaga yung medium po. Depende sa manok mga kaibigan, depende po kasi may mga manok kasi na medyo talagang sanay o magagaling sa angatan po. Mas maganda matatangkad na manok kasi makauna yun depende na lang sa inyo po kung ano nyo po. Sa akin, gusto ko panlaban o pambreed, medium, pero naanuhan ko mga kaibigan na ang dami pong naghanap ng medyo matatangkad po, kaya papili tayo ng isa dyan, gawin nating broodcock mga kaibigan o broodstag man. Kasi pag ang broodstag mo ay medyo matataas, talagang may mga magandang manok na matataas din po. Pero may isang pamamaraan mga kaibigan na medyo tumatagad yung mga offspring natin. Ito, dati ko na itong binablog mga kaibigan. May nagtanong ngayon, kaya i-open ko na rin ito ngayon mga kaibigan. Sa mga sisiw sila na 2 years old sila mga kaibigan, 2 months old, bunutan mo yung pangalawang pangalawang buntot galing sa baba mga kaibigan, sa buntot po. Bunutin mo yan sa edad sila ng 2 months old mga kaibigan. Talaga makita mo, hindi ko lang alam kung bakit gano'n mga kaibigan, kahit ako sa sarili ko. Talagang nagtanong ako dyan kasi yan din ay nanuhan natin sa ating mga kaibigan din na sa Mindanao pa ako po. Kaya dati magamit ako ng medyo mabababa na broodcock o mga broodhen man kung sila mapares mo. Pero pag binunutan ko mga kaibigan, magtaka ako po na talagang ang mga lumalabas lahat mga kaibigan ay matatangkad po. Totoo yan. Matataas po ang mga lumalabas na offspring ng ginagamit kong yung mga lustition na lalaki, lustition na babae. Pero pagdating ng medyo lumalaki na yon, napakataas po ng mga manok mga kaibigan. Totoo yan. Kahit itry nyo pa yan mga kaibigan na medyo yung broodcock mo mabababa po. Kahit ngayon ay ginagawa ko pa rin yan mga kaibigan na medyo maduda ako sa inahin o lalaki man na ginagamit kong broodstag. Talagang bunutan ko yan kaibigan galing sa baba mga kaibigan na bunutin yung pangalawa po, 2 months old, magkabilaan mga kaibigan. Totoo yan. Ito experience ko lang. Kung gusto nyo malaman na ito ba'y totoo o hindi, ay sundin nyo mga kaibigan para makita nyo na, kasi ito tested ko na to, naranasan ko na to, experience ko to. Kaya ibinahagi din natin mga kaibigan na i-vlog ko na rin to dati nung ako'y medyo baguhan pa sa pagkakantit o pagbablog po. Medyo matagal panahon na yun mga kaibigan, mga 2 years ago na siguro yun. Kaya pag ako mga kaibigan, duda ako na ang ginagamit ko ay medyo mababa na lalaki or mababa na ginagamit natin broodhen. Pagdating ng mga sisiyo mga kaibigan sa 2 buwan po, bubunutan ko yan mga kaibigan sa pangalawang balahibo po, sa buntot, magkabilaan po. Yun lang mga kaibigan. Ito naman sa atin ay talagang pag ikaw ay isang magmamanok mga kaibigan, ay talagang basta iwasan mo lang mag-cheat po. Gagawin natin lahat mga kaibigan kung ano man yung baka totoo o hindi totoo. Yun lang po mga kaibigan. Yun lang ating may share sa araw na to, na kung kayo ay gusto nyong lumalabas sa inyong offspring na gamit nyo ay mga medyo mabababang manok na binibreed nyo, bunutan nyo po sa pagdating ng mga 2 buwan sisiw mga kaibigan. Pangalawang buntot, balahibo sa buntot mga kaibigan, bunutan nyo po. 2 months old mga kaibigan.
ay talagang ano po, ay magkabilaan yun mga kaibigan, ay talagang medyo mataas yung mga offspring ng yung mga sisiw po. Ito yan mga kaibigan, ay ito hindi naman tayo nagsasabi na para lang may content o ano. Eh kung duda kayo, itry nyo po para malaman nyo, totoo talaga itong sinasabi ni Macau. Totoo yan mga kaibigan, ito naman ay binahagi natin bilang isang magmamanok, pobreng magmamanok, gilid-gilid boys. Pero pag medyo sundin nyo, okay lang po. Pag hindi naman, okay lang din mga kaibigan. Ito'y talagang usapang magmamanok lang po. Eh, yung mga naano natin na ano mga kaibigan, yung medyo matataas na manok, medyo na-sold out na yung isa mga kaibigan. Meron pang dalawa po. Pero okay lang, depende lang yung mga kaibigan kung sino yung may gusto doon. At saka mayroon din tayong isang pang-share na mga kaibigan na Golden Boy 5K po, na ano po, 3 months old. Napakamura lang mga kaibigan, contact nyo lang ako sa Macau Shots po. Kung sino lang makauna doon mga kaibigan, napakamura lang po. Pero kasi sa lahat ng feedback mga kaibigan about sa yung, kasi dati nagbibreed ako ng Golden Boy 5K. Sa lahat ng feedback doon mga kaibigan ay super mamalo talaga yung mga super 5K at saka Golden Boy mga kaibigan. Golden Boy sa 5K po na crosses, 2-way cross mga kaibigan. Pwede mong gawing broodcock, pwede mong gawing broodstag, pwede mong ilaban kasi line breed na yun mga kaibigan. Sayang kung ilaban po. Maganda talaga, pwede na yung gawing pang ano mga kaibigan, pang pakasta po kasi 2-way cross lang siya eh. Golden Boy sa 5K, saka maganda pa ang kulay mga kaibigan. Di ko lang pinapakita kasi kung interesado lang kayo, pakita ko sa inyo po. Contact nyo lang ako sa Macau Shots mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.